Kapag daw nakitang walang ulo ang refleksyon mo sa salamin at parang may itim na usok na sumusunod sa'yo, ay sinyalis daw ito na may mangyayaring masama sa'yo. Magandang gabi, Sir Joko. Gusto ko lamang ibahagi ang aking kwentong karanasan sa lahat ng mahihilig sa kwentong horor. Sir Joko at sa mga tugang na nakikinig, hindi ko na lamang po babanggitin at papangalanan kung saan nangyari ang aking kwentong karanasan. Tawagin mo na lang akong Jane. 3 taon na akong nagtatrabaho bilang isang crew sa isang sikat na fast food chain. Dito ko sisimulan ang aking istorya. Normal na hapon lang at masaya kaming nagtatrabaho noon. Kahit dagsa ang tao ay baliwala ang pagod dahil mahal namin ang aming trabaho bilang isang crew, Sir Joko. Break time ko noon at nagpaalam muna ako saglit sa manager ko na may bibilhin lang ako sa grocery store na nasa tapat namin. Naglalakad ako noon palabas nang mapansin ko ang isang matandang babae na may kasamang isang batang lalaki. Kanina pa ito nakatitig sa akin. Tila ba meron silang gustong sabihin. At dahil pagod at nagmamadali din para di ma-overbreak ay hindi ko na masyadong pinansin ito. Dumiretso na agad ako sa grocery store sa tapat ng fast food chain. Laking pagtataka ko dahil pagbalik ko ay nandun pa rin sa labas ang matandang babae at batang lalaki. Nakatingin silang dalawa hanggang sa makapasok ako ng pintuan. Dagsa pa din ang tao noon at nasa cashier ako that time nang bigla akong magulat dahil nasa harapan ko na yung matandang babae kasama ang batang lalaki. Agad ko namang tinanong ang matandang babae kung ano ang order nila. Subalit hindi ito sumasagot. Nakatitig lang ito sa akin, Sir Joko. Kaya bahagya akong natulala dahil kinabahan talaga ako. Mula sa likod ay nagsalita yung batang lalaki na hindi naman daw sila o-order ng lola niya. At pasensya na daw ako kasi hindi nakakapagsalita ang lola niya dahil isa itong pipe. Ang sabi ng bata ay may gusto lamang daw silang sabihin sa akin kung kaya pumasok sila sa loob. Agad ko namang tinanong kung ano yung sasabihin nila. Nang badyang magsasalita na ang bata, ay sakto namang pagsita sa kanila ng guard namin at pinalabas silang dalawa. At habang inaakay ito ng gwardya, ay hindi pa rin sila bumibitaw sa pagtitig sa akin, Sir Joko. Hindi ko malaman kung ano yung mahalagang sasabihin nila sa akin. Kung kaya paghatid ko ng isang order sa isang sasakyan, ay saglit ko silang pinuntahan dahil nandun pa rin sila sa labas. Paglapit ko sa kanila, ay tinanong ko kung ano yung sasabihin nila kanina nung pinalabas sila ng gwardya. Nagulat na lamang ako sa sinagot ng bata. Ate, mag-iingat po kayo. Kanina pa po namin kayo nakikita ni Lola. May usok po na itim na sumusunod sa iyo.
At wala pong ulo ang refleksyon niyo sa salamin. Para akong naging estatwa sa sinabi ng bata sa akin. Grabe yung kaba ng dibdib ko at nangatog ang tuhod ko sa narinig ko. Kung kaya sinabi ko na, Huwag ka naman magbiro ng ganyan, Toy. Nakakatakot naman yung biro mo. Hindi po ako nagbibiro, ate. Sabi ni Lola, ay sunugin mo raw ang suot mong damit para mawala yung sickness. Sa takot at naiiyak na ako noon, ay agad akong pumasok sa loob ng fast food chain. Hindi ko na nilingon yung bata at matandang babae dahil hindi ko pa rin maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko noon. Agad akong dumiretso sa CR. Pagbukas ko ng pinto, ay meron akong naramdaman na parang malamig na hangin na bumalot sa buo kong katawan. Nagtaka ako dahil hindi ko malaman kung saan nanggaling ang malamig na hangin na yon. Agad kong binuksan ng gripo at naghugas ako ng aking kamay. At pagharap ko sa salamin, ay halos mawala ako sa aking katinuan nang makita ko mismo na walang ulo ang refleksyon ko sa salamin. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko nang makita ko yon, Sir Joko. At biglang pumasok sa isip ko ang sinabi ng batang lalaki. Sabi ni Lola, ay sunugin mo raw ang suot mong damit para mawala yung sickness. Ang ginawa ko ay tinawagan ko agad si Mama at sinabi ko lahat. Agad namang pumunta si Mama at Papa sa pinagtatrabahuhan ko. May dala-dala silang damit at rosaryo na ipinahawak sa akin. At agad naming sinunog ang damit na suot ko na siyang uniform ng fast food chain na yon. At agad kaming umuwi ng bahay. Kinabukasan ay ibinalita sa akin ng katrabaho ko na meron daw insidente ng pamamaril ang naganap sa labas ng fast food chain. May nag-amok daw na lalaking lango sa droga at pinagbabaril ang mga taong nakakasalubong. Napuruan daw ang isang matandang babae at isang batang lalaki na nakatayo lamang sa harapan ng fast food chain na pinagtatrabahuhan ko. Kwento, karanasan. Sir Joko, share ko lang ang aking kwento nangyari taong 2015. Ang naaalala ko noon ay malapit na ang Chinese New Year nang mangyari ito. Bago ako naging call center agent ay marami pa akong ibang naging trabaho.
at eto na nga yun. One time na-assign ako na maging yaya sa isang Chinese family. May 2 bata at 5 adults kasama ang parents nila at 2 nitong house help. Okay naman ang work ko as yaya hanggang sa nahalungkat nila ang history ko na naging old sitter ako. So ang nangyari ay nakiusap sila sa akin na alagaan muna ang lola ng boss ko kasi magbabakasyon ang caregiver niya ng 1 linggo. Pumayag naman ako dahil hindi naman mahirap alagaan si Guama since bedridden na siya. Aside sa dobleng bayad nila sa akin, ay bumiyahe kami papunta kila Guama. Sa New Manila sila nakatira. Pagbukas ng big wooden gate, ang una mong makikita ay yung old fountain. Then hilera na ng mga pinto na kagaya sa mga Chinese temple. Bandang kanan naman yung binuksan na pinto, papasok sa pinaka main house. At napansin ko na malawak ang bahay at madilim na yung ibang parte nito. Nakita ko si Guama na nakahiga, may mga nakakabit na machine at oxygen. Ang routine ko aside sa pag-aalaga kay Guama ay maglinis ng kwarto niya at maglaba ng mga damit niya. Yung iba ay tungkol na sa gamot at sa BP nito. Sabi ng boss ko ay kompleto lahat doon, from food to toiletries na maaaring kailanganin ko, kaya hindi ko na kailangan lumabas pa at magpabili. Bilin niya sa akin na wala akong ibang papapasukin aside sa tagalinis nila. So far okay naman yung unang araw ko, pero lang doon sa pag-uutusan ako ni Guama na magsindi ng insenso na sticks at kandila sa altar. Dahil sa dami ng estatwa sa hagdan, ay kinikilabutan din ako pag napapatingin ako sa 2nd floor dahil napakadilim dito. Walang ibang tao sa bahay kundi kami lang 2. Pangatlong araw ko na nang may nakita akong matandang babae sa garahe. Papasok na siya sa bahay kaya inisip ko agad na baka siya na yung tagalinis at may susi din siyang hawak kaya hindi na ito nag-doorbell o ano paman. Okay namang kasama at palakwento din si Manang Luz. Tubong late daw siya, ayon sa kwento niya. Naging madalas at napapahaba ang kwentuhan namin habang naglilinis siya. Ang pinagtataka ko lamang ay bigla na lang siyang nawawala tuwing kakain na at biglang susulpot na lang sa ibang parte ng bahay na malapit dun sa temple. Fast forward Sir Joko. Dumating na nga yung araw na aalis na ako at hinihintay ko na lang yung sundo namin. Buong araw kong hindi nakita si Manang Luz. Bago ako sumakay ng sasakyan ay nagpaalam ako kay Sir na magsi-CR muna. Pumasok nga ako sa CR at ginawa yung dapat kong gawin. At nang palabas na ako Sir Joko, ay narinig ko na bukas yung shower sa kabilang room. Hiwalay kasi ang shower room sa pinakabanyo. Naisip ko na baka ako naiwan ko ito at hindi ko naisara. Kaso paghawi ko ng shower curtain, ay nagkagulatan pa kami ni Manang Luz. Agad naman akong humingi ng sorry tapos nagpaalam na din. Pero bago ako nakaalis ng CR ay napansin ko na mula legs niya pababa ng binti ay parang sinunog yung balat. Parang plastic na dinangdang sa apoy. At nung nakabalik na nga ako sa sakyan ay napagalitan pa nga ako ni boss dahil napakatagal ko daw. Doon ko sinabi na nagpaalam din ako kay Manang Luz kung kaya medyo natagalan ako. Sabay-sabay naman sa akin ni Sir na sinong Manang Luz. Ang sabi ko naman, yung tagalinis. Ganun na lang ang gulat ko sa reaksyon ni boss at ng mga kasama ko sa sasakyan. Nagpatawag agad si Sir ng security para i-check. Naguluhan ako sa reaksyon nila at akala ko nga ay may kasalanan ako kasi bakit may security pa.
Maya-maya ay tinanong nila ako sa description ni Manang Luz. Umuwi kaming tahimik lahat. Pinagpahingan nila agad ako pagdating namin. At tapos tinawag nila yung dalawang house help na kasama namin at matagal na sa kanilang naninilbihan. At maya-maya ay ako naman ang ipinatawag. May ipinakita sa aking picture at tinanong ako kung sure ba na siya ba yung manang na tinutukoy ko. Sinabi ko oo. Bigla na lang sabi ni Sir na imposible kasi lalaki ang tagalinis ni Guama sa bahay. At stay out pa ito. Tuwing Sabado lamang ito pumupunta para maglinis. At ang Manang Luz daw na nakita ko ay matagal nang patay. Yaya siya ni Shobi, bunsong kapatid ni Sir. At sunog daw ang ikinamatay nito. Pero ang kwento sa akin ng mga OG na katulong o matagal nang naninilbihan sa pamilya ni Sir ay isa daw si Manang Luz sa mga naparusahan ni Akong dati. Dahil kasama siya sa mga kumuha ng pera sa altar noon na dapat ay susunugin pagdating ng Chinese New Year. Kwento, karanasan. Minsan naging on-call cleaner ako sa isang kondo, somewhere in Taguig. Maganda ang room tsaka kompleto sa appliances. 2 days ko siyang nilinis kasi malawak at may mga labahing damit din na kailangan kong labhan. Since solo naman ako ay nagpatugtog na lang ako ng radyo. Dahil pwede naman daw akong gumamit ng mga gamit doon, wag lang masisira o dedekwatin. So tuloy lang ako sa aking paglilinis habang may background. Lunchtime na nang magpahinga muna ako tapos nanood ng TV. Sakto naman na palabas ay yung horror movie na White Lady ni Angelica Panganiban at Pauline Luna. Sa kalagitnaan ng movie ay may narinig ako na nagpupukpok. Akala ko nga sound effects lang sa movie, pero hindi pala. Inisip ko na lang na baka sa kabilang room yun at may nagre-repair. So okay naman yung naging maghapon ko, Sir Choco. Hanggang sa kinagabihan nga, nandun na naman yung nagpupukpok. Tapos parang may nag-aaway pa kasi meron akong narinig na umiiyak. Kinaumagahan ay tinapos ko na lahat ng gawain ko nang mapansin ko na may mantsa yung dingding na malapit sa pinto palabas ng room. Ang ginawa ko ay talagang kinuskus ko ito hanggang naabutan ko yung may-ari. Nakita niya ang ginagawa ko. Sabi niya hindi daw naaalis yung mantsang yon dahil matagal na raw yon. At habang nagliligpit ako ng mga ginamit ko ay tinanong niya ako kung okay lang daw ba ang tulog ko.
wala daw ba akong kakaibang naramdaman. Sinagot ko naman na wala naman, pero lang doon sa di ako makatulog dahil sa may nagpupukpok. Hindi ito kumibo sa akin at parang wala lang narinig. Binayaran na ako tapos sinara na namin yung kwarto. At nang makalabas na kami, ay dun lang niya sinabi sa akin kung ano ang narinig ko. 3 years ago daw nang may nagrent na mag-asawa at walang anak sa kwartong yun. Okay naman daw yung mga renter na yon until nag-complain ang mga katabing kwarto about sa pag-aaway ng dalawa. Tapos nang sinadya ng may-ari para pagsabihan yung mag-asawa ay dun niya lang natagpuan na pareho na itong patay. Yung babae nakasandal malapit sa dingding ng pinto. Wasak ang mukha nito at puro pasa naman yung lalaki na may tama ng baril sa ulo. At after daw nang nangyaring yun, yung mga katabing kwarto ay lagi nang nakakarinig ng nagpupukpok at nag-aaway sa kwartong yun.